Sa biyahe ay makikita nating nagsasanay ang ating bida gamit ang kanyang kakayahan, ginagawa niyang isang napakaliit na espada ang isang sanga at tinanong siya kung iyon ba ay production magic at kinumpirma ito ni Van. Sinabi niyang unti-unti niya palang itong sinusubukan pero sa ngayon ay hindi pa niya makita ang tamang gamit nito, maya-maya ay nagbabala si Till na malapit na silang dumating na ikinatuwa naman ni Van. Binanggit niya kay Kamshin na kung mapagod siya sa lugar na iyon ay maaari siyang bumalik kasama ang Marquez, dahil mukhang kayang ipawalang bisa ang kontrata ng pagiging alipin at kung sasama siya sa kapatid nitong si Murcia ay tiyak na aalagaan siya. Tumanggi si Kamshin at iginiit na nanumpa siyang ialay ang kanyang buhay at ipagsapalaran ito kung kinakailangan. Namula si Van nang marinig ito at tinanong kung iyon ba ay isang pagtatapat at sinagot siya nito ng pabiro. Sabay sabing umaasa siyang ganoon nga at bigla namang huminto ng malakas ang karwahe at tinanong nila ang mga nasa labas kung ano ang nangyayari, at nagbabala ang pulang buhok na inaatake ang nayon. Dahil dito ay nag-organisa si Van ng isang emergency na pulong at nang makita niyang bihasa ang mga bandido, inisip niyang walang silbi ang bakod ng nayon laban sa mga palaso at sa paghahambing ng dami ng tao sa magkabilang panig, nagduda siya kung may magagawa sila. Sa kabila nito ay iminungkahi niyang sabay-sabay silang umatake upang mapigilan ang kalaban, ngunit kinwestiyon ng leader ng mga adventurer ang desisyong ito dahil masyado raw itong delikado at ayaw niyang mamatay ang kanyang mga tauhan. Ipinaliwanag ni Van na ito ang unang nasasakupan ng kanyang Panginoon at ang mga naninirahan dito ay kanyang mga nasasakupan, kaya kung hindi siya bubunot ng espada sa ganitong krisis ay hindi niya alam kung kailan pa. Kinilala ng leader ang kanyang pagiging marangal bilang isang kabalyero, ngunit binigyang diin na hindi iyon saklaw ng responsibilidad ng mga adventurer at dahil wala ng ibang pagpipilian, hiniling niya na kahit papaano ay protektahan ang kanyang Panginoon at tumakas kung kinakailangan. Sa puntong ito ay sumingit si Sparda at tumutol sa ideyang iyon at ipinaliwanag na kung masisira ang nayon ay wala itong magiging kinabukasan kahit sino pa ang mamuno. At kinilala niya si Van bilang isang malakas na kabalyero at binanggit din niya na kahit matanda na siya, isa siyang 4 na elementong salamangkero kaya't maaari silang magtiwala sa kanya sa laban. Siya ang kumuha ng pamumuno at ipinaliwanag ang plano at una ay magtatayo siya ng pader na shield, pagkatapos ay aatake ang mga adventurer mula sa malayo sa likuran at kapag naiba ang pansin ng kalaban sa kanila, aatake naman si Van at ang kanyang mga tauhan mula sa mga gilid. Sa ganitong paraan ay maaari silang manalo kung pagsasamahin nila ang biglaang pag-atake. Tinanong ni Van kung balak ba talaga nilang manatili at lumaban at sumagot si Esparta na bilang mayordomo malamang na oo, dahil kung hindi sila aatake mula sa pader, mamamatay lang ng walang saysay ang kanyang mga tauhan. Tumanggi si Van na payagan iyon, ngunit nakiusap si Esparta na kahit sa pagkakataong ito lang ay hayaan siyang maranasan niya at ng kanyang matatandang katawan ang sandali ng kanilang kaluwalhatian, gayunpaman ay ayaw pa rin ni Van na mawala silang dalawa. Pagkatapos ng lahat kung wala na ang tulong nila ay hindi niya magagawang paunlarin ang nasasakupan, dahil dito ay sinabi niyang siya na mismo ang gagawing bitag at dahil dito ay sumigaw si Till na siya na ang gagawa nito at nagboluntaryo rin si Khan. Ngunit pinigilan sila ni Van at sinabi niya kay Till na ayaw niyang mamatay ang mga mahal niya sa buhay, at dahil malaya na ngayon si Khan dapat ay masisiyahan muna siya sa buhay kaya't nag-iisip siya ng ibang plano. Ipinaliwanag niya na siya ang aatake ng harapan sakay ng karwahe at habang abala ang kalaban, gagamitin iyon bilang pagkakataon para umatake mula sa mga gilid. Kinwestiyon ito ng iba ngunit ipinapaalala ni Van na araw-araw siyang nagsasanay ng eskrima kasama ang ikalawang commander ng mga kabalyero, kaya hindi siya basta-basta matatalo at binunot niya ang kanyang espada at sinabi na kahit mangyari iyon, karangalan para sa kanya ang mamatay para sa kanyang mga nasasakupan. Ang tanging hiling niya ay iwanan na lamang ang kanyang bangkay upang hindi madamay ang kanyang pamilya. Nang makita ang ganitong determinasyon ay naalala ng kapitan ng mga adventurer ang napag-usapan nila ng kanyang mga kasamahan bago ang misyon. Paulit-ulit niyang sinasabi noon na ang mga maharlika ay mayayabang at kaawa-awa, na minamaliit ang mga karaniwang tao at pati ang mga adventurer subalit sa sandaling iyon ay nakilala niya si Van, na palaging marespeto at magalang sa kanila kaya't napilitan siyang pag-isipan muli ang kanyang mga pagkiling kahit sa pagkakataong ito lang. Pagbalik sa kasalukuyan ay nilapitan niya ang ating bida at inamin niya na sa pagkakataong ito lang ay ibibigay nila ang kanilang mga buhay. Sinabi ni Van na hindi na kailangan iyon ngunit iginiit ng kapitan na hindi niya kayang ipikit ang mata kung may isang bata na handang mamatay,
dahil kung gagawin niya iyon ay kamumuhian siya ng kanyang mga kasama. Dito ay ipinahayag ng salamangkero ng mga adventurer ang kanyang paghanga sa nakita niya, na isang maharlika na handang ialay ang buhay niya ng may buong determinasyon para sa kanyang mga nasasakupan, dahil sa lahat ng maharlikang nakilala niya noon na puro salita lang ang alam. Nagulat ang ating bida at tinawag ang salamangkero sa kanyang pangalan na Periel at nang marinig iyon, sinabi niyang nagustuhan niya si Van dahil natatandaan pa nito ang kanilang mga pangalan, kaya maaari niyang ipagkatiwala ang kanyang buhay sa kanya. Humarap si Dean at sinabi na bilang mga kabalyerong naglilingkod sa bahay ng Marquez, ang pagprotekta kay Lord Van ay pagprotekta sa kinabukasan ng pamilya at matapos nito ay sinabi ni Esparta na hindi niya maaaring payagan ang ganitong irresponsible na plano, at pinaalalahanan si Van na pagkatapos ng laban ay ituturo niya rito ang bigat ng responsibilidad ng pagiging tagapagmana. Dahil dito ay sinabi ni Esparta sa lahat na babaguhin niya ang plano. Una ay magtatayo siya ng pader na shield upang makakaatake sila mula sa malayo, habang aatake naman ang iba mula sa kaliwa at kanan. Sumigaw ang lahat ng naiintindihan at sinimulan ang plano. Nagulat ang mga kabalyero nang makita na si Esparta ay hindi lang basta mayordomo dahil napakalakas ng kanyang mahika sa lupa at nakapagpatayo siya ng maraming malalaking pader. Dito ay sinabi ng isang kasama na kung tinanggihan niya ang hiling ni Van, siya mismo ang mag-aalay ng kanyang buhay kapalit nito dahil nagustuhan niya ang bata. Kaya naman nakita silang pareho na masaya sa ipinakitang asal ni Van at umaasang balang araw ay magiging hari ang batang ito. Sa loob ng pader ay makikita ang maraming mamamana na walang tigil sa pagbitaw ng mga palaso upang sakupin ang nayon, hanggang sa biglang may mga palaso na tumama sa kanila mula sa likuran na tunay na karma. Hindi nila maintindihan kung saan nanggagaling ang atake hanggang sa makita nila ang isang pasukan sa likuran, kung saan naroon si Periel kasama ang dalawang mamamana. Iniutos ng leader na lusubin sila, ngunit biglang sumulpat si Dean at inatake ang lahat at may dumating din na pumutol sa ilan sa kanila. Maayos na gumagana ang buong plano at habang abala ang kalaban ay pumasok na rin ang natitirang mga kabalyero at adventurer upang lumaban. Ang blonde na kasama na kahit medyo mataba ay mabilis na pumutol sa marami habang tinatawag silang mababagal. Dito sina A at Lou ay ginagawa rin ang kanilang bahagi habang papalapit si Van na may nakakatakot na aura. Nataranta ang lahat ng bandido at pati ang kanilang leader ay nakaramdam nito. Ngunit ang walang hiya ay dumaan sa likuran upang patayin ang mga naroon. Muntik na niyang kunin ang buhay ng kawawang si Periel subalit dumating si Van at tinamaan siya ng isang elegante at malinis na hiwa sa mga binti, dahilan upang bumagsak siya sa lupa at dumating si Kamhin upang tapusin siya gamit ang isang hiwa sa dibdib. Mahusay na teamwork at nagbabala si Van na maaaring doon mag-focus ang kalaban kaya sinabi niyang magbantay sa harapan. Namangha si Periel sa mga salitang iyon at napatanong kung sino ba talaga ang batang ito at matapos ang laban ay giit niya na nagawa nilang bawasan ang kalaban ng walang nasasawi, na siyang pinakamainam na resulta kaya't ang natitira na lang ay kunin ang bayad para matapos ang misyon. Maya-maya ay tinanong ng lilang buhok na si Periel kung may nararamdaman ba siya, at sinagot lamang niya na may kaunting kuryosidad siya na inakala ng lahat na may kinalaman kay Van. Kinumpirma niya ito at gumawa ng isang alok. Kahit hindi sila kikita ng malaki at iniisip niyang manatili muna sa lugar, napaisip ang lahat ngunit may isa na humingi ng paumanhin dahil may iba pa silang misyon na dapat tuparin. Binanggit ni Van na ayos lang iyon at umaasa siyang magkikita silang muli. Nagpaalam sila sa iba pang adventurer kaso nagpasya si Periel na manatili dahil iniligtas ni Van ang kanyang buhay at kailangan niyang suklian iyon. Ang iba pang nanatili ay nagsabi na nakakamangha na 10 taong gulang pa lamang siya. Sang-ayon dito ang lahat at dagdag pa na siya lamang ang nag-iisang maharlika na gusto nila. Lahat sila ay sabik makita kung anong klaseng nasasakupan ang itatayo ng batang si Van, kaya nagpasya silang tulungan siya ng mas matagal. Biglang dumating si Till at pinagalitan si Van dahil sa paglalagay ng sarili niya sa panganib, kaya humingi ng paumanhin ang ating bida at dumating din si Nadine at ipinahayag na kahanga-hanga ang tagumpay at pinuri siya sa kanyang ginawa. Lumapit si Esparta at nagpaalam na nagtipon na ang mga taga-nayon sa may entrada. Pinasalamatan siya ni Van at habang papalapit sa pintuan ay iginiit niyang oras na para sa kanyang pagpapakilala at pagpasok nila. Napansin nilang malaki ang nayon pero halatang payat at lupaypay ang lahat dahil sa matinding gutom. Dito nila nakilala si Ronda at ito ang pinuno ng nayon na nagpasalamat sa kanila sa pagligtas sa mga tao.
Nagtaka si Van at nagtanong kung nangyari na ba ito dati at kinumpirma ito ni Rhonda. Ipinaliwanag niya na noon ay sakop sila ni Candy Ferdinand kaya may mga kabalyerong nagbabantay sa lugar, ngunit tumigil iyon nang mapunta sila sa ilalim ng Marquez Persio. Nang malaman ito ay humingi ng paumanhin si Van sa ngalan ng kanyang ama at sinabi na hindi pa nila alam ang kalagayan ng maliliit na nayon. Dahil dito ay tinanong ni Rhonda kung ibig bang sabihin nito na dahil kaunti lang ang buwis na binabayaran nila, hindi na sila karapat-dapat protektahan. Binanggit ni Van na walang silbi ang pagrereklamo na ikinainis ng ilan, ngunit ipinaliwanag niya na ang tinutukoy niya ay ang kinabukasan ng nayon at bagamat malaki ang responsibilidad ng mga maharlika, ang tunay na problema ay ang mga batas na itinataw ng pamilyang maharlika ng Belrenet. Kaso dahil hindi pa nila kayang baguhin ang mga batas ng kaharian, ang magagawa lamang ay humanap ng mga solusyon at nagmungkahi siya ng 3 konkretong hakbang. Una ay bigyan ang nayon ng halaga na hindi maaaring baliwalain ng kaharian. Ikalawa ay kumita ng pera at kumuha ng mga bayaran na mandirigma at ikatlo, ayusin at paunlarin ang nayon at doon ay may isang babae ang sumisingit at sinabing naisip na nila iyon dati, pero napakahirap para sa kanila. Pinapakalma sila ni Van at ipinaliwanag na naroon na siya bilang bago nilang Panginoon. Hindi naging maganda ang reaksyon ng mga tao kaya't upang suportahan si Van ay nagpakilala si Esparta bilang dating punong mayordomo ng bahay ng Marquez at sinabing si Van ay isang henyo. Sumunod din si Dean at nagpakilala bilang ikalawang commander ng mga kabalyero ni Persio. Natuwa si Rhonda at tinanong si Van kung ibig bang sabihin nito ay kaya niyang gamitin ang 4 na elemento, ngunit nilinaw ni Van na may kakayahan lamang siya sa production magic. Dahil dito ay napalitan ng matinding lungkot ang dating pag-asa ng mga tao, dahil ang ganoong uri ng mahika ang itinuturing na pinakawalang silbi at nalungkot din ang ating batang bida. Maya-maya ay may isang taga-nayon ang nagtanong tungkol sa buwis dahil dati ay kinukuha sa kanila ang 30% ng kanilang ani. Sinabi ni Van na ibababa nila ito sa 10% sa loob ng isang panahon at laking ginhawa nito sa lahat ng taga-nayon. Matapos malutas iyon ay iminungkahi ni Van na simula na nilang patibayin ang mga pader ng nayon. Tinatanong ni Van kung nagtatagal ba sa paglipas ng oras ang mahika ng lupa ni Esparta. Sumagot si Esparta na nananatili itong buo hanggat pinananatili niya ito gamit ang kanyang mana. Ibig sabihin kapag naubos ang mana ay babalik lamang ito bilang matibay na lupa at para kay Van ay sapat na iyon, kaya hiniling niyang maglagay muna sila ng mga pader bilang pansamantalang hakbang. Nagulat ang lahat nang makita nilang nakapagtayo siya ng isang pader sa loob lamang ng ilang segundo. Matapos nito ay hiniling ni Van na magukay rin ng isang kanal upang pabagalin ang mga mananakop at ang mga kabalyero ang nagboluntaryong gumawa nito, at hindi lang iyon dahil maghahanda rin sila ng mga bitag at hukay. Natuwa si Van sa ideyang ito kaya't hinarap niya ang mga taga-nayon at sinabi na napakahalaga ng kanilang kooperasyon upang muling bumangon ang nayon ng mas matibay kaysa dati. Pagkatapos nito sinabi ng ating bida na gusto niyang subukan ang kanyang production magic. Kumuha siya ng bahagi ng isang troso at nag-concentrate at kinailangan niyang maramdaman ang init na dahan-dahan na umaangat mula sa kanyang tiyan. Ipadala ang mana sa dulo ng kanyang mga daliri at isa-isang i-visualize ang mga hibla ng kahoy upang pagsamahin ang mga ito na parang tinirintes na lubid. Dahil alam niyang habang mas pino na hibla ang magagawa niya ay mas magiging matibay ang mabubuong block ng kahoy. Tinanong siya ni Till kung ano ang nagawa niya at sumagot si Van na isa itong fiber block na katulad ng nanofiber, mga salitang hindi nila alam kaya nagtaka ang lahat. Maya-maya ay may dumaan at nakita ang lahat ng mga block na ginawa ni Van at kumuha siya ng isa at sinabi na magaan ito pero napakatigas. Tinanong niya kung pwede niya itong hiwain at pumayag si Van ngunit nang subukan niya itong hiwain, tinamaan lamang niya ito at tumilapon ng malayo. Nanatiling buo ang block pero may isang puno ang nasira at laking gulat ng lahat dito, lalo na't ginamitan niya ito ng lakas na kayang magbasag ng bato na nangangahulugang nakuha ni Van ang resulta na gusto niya. Pagkalipas ng ilang oras ay makikita nating mas marami pang kubo at pati mga armas ang nagawa ni Van. May nagtanong kung hindi pa ba nauubos ang kanyang mana, ngunit sinabi niyang hindi pa niya nararamdaman ang pagkapagod. Ipinaliwanag din na ang production magic ay karaniwang kumokonsumo ng napakaraming mana kaya mahirap gumawa kahit isang bagay, dahilan kung bakit ito tinatawag na isang walang silbing mahika dahil sa kuryosidad, gumawa siya ng isang katana na labis na ikinatuwa ni Kamshin kaya ibinigay niya ito rito.
Napansin din niyang tila may inaasahan si Till kaya't bilang isang taong mabilis makaramdam ay binigyan niya ang babae ng isang palakol. Talagang matalino dahil sa kakaibang ekspresyon nito at naisip ni Van kung hindi ba niya gusto ang mga palakol. Nagkunwari si Dean at sinabing napakaganda ng palakol at sa totoo lang ay namangha siya habang tinitingnan ito. Natuwa si Van na nagustuhan niya iyon at nang pagmasdan pa niya ito ng mabuti, naisip niyang sa susunod ay gagawan pa niya ito ng mas magandang aksesorya. Pagsapit ng gabi ay nagpahinga na siya at binanggit niyang masakit ang buong katawan niya dahil sa pagtulog sa labas sa buong biyahe, at pakiramdam din niya ay marumi siya dahil hindi siya nakaligo at alam din niyang nagkukunwari lang na ayos si Natil at Kamshin. Ngunit tiyak na kasing pagod din niya ang mga ito kaya't bago papatibayin ang mga depensa ay kailangan munang tiyakin ang mga pangunahing pangangailangan, kaya gumawa siya ng isang desisyon at iyon ay ang magtayo ng bahay. Kinabukasan ay nagising ang lahat at nakita ng mga taga-nayon ang mga kubo na ginawa ni Van at nagtanong kung ano ang mga iyon. Dito ay nagtanong si Van kung ayos lang ba sa kanila na magtayo siya ng isang bahay sa lugar na iyon. Sinabi ng matanda na bihira na nilang gamitin ang plaza kamakailan, kaya para sa kanya ay perpekto itong lugar para sa mansyon ng kanilang Panginoon at nagpasalamat si Van at naisip na kapag mas maayos na ang lahat ay mag-oorganisa siya ng mga pista at karnabal. Pagkatapos nito ay nag-concentrate siya sa pagtatayo ng bahay, iniisip sa kanyang isipan ang lahat ng kailangang bahagi at mula sa mga haligi, mga bakal na nakabaon sa lupa hanggang sa mga pader at bubong. Pinakawalan niya ang kanyang mahika at sa loob lamang ng ilang segundo ay nakapagtayo siya ng isang mansyon, nasaksihan ito ng lahat at namangha sila sa bahay na bigla niyang itinayo at pinuri siya ng lahat at halos mawalan ng salita. Masaya si Van dahil naging kapaki-pakinabang ang kanyang production magic para sa lahat, kahit na sa totoo lang ay tila na sobrahan siya sa laki ng bahay at oo, kaunti lang naman. Kung gusto mong malaman ang kasunod na mangyayari, panoorin ang mga video na lumalabas sa inyong mga screen at mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang susunod na bahagi.